Hi Capricorn, welcome to Omnion Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Huwag nating ipilit kung hindi para sa atin. May mga susunod pang reading, maaaring yun yung magiging reading mo. So, iwanan mo yung hindi sa'yo, ha? At remember, ito'y gabay lang. Depende kung paano mo siya i-apply sa iyong sitwasyon. At Capricorn, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comment na rin. Capricorn, ito ang iyong mga message na paparating this week, August 10 to August 16. Ang iyong overall energy, 5 of Pentacles. Ang iyong challenge, Queen of Cups. Ang iyong focus, 7 of Cups. Future energy, the Lovers. Outcome, the Hermit. 5 of Pentacles ang iyong energy this week, Capricorn. Hindi ko alam kung nananalangin ka na, Lord, tulungan mo ako kung ano man tong dinadanas ko ngayon. Bigyan mo ako ng liwanag para malampasan ko kung ano man tong struggle na nararamdaman ko. Yan yung nakikita ko sa'yo. Humihingi ka ng saklolo kay universe or kung ano man yung relihiyon na meron ka. Pero kasabay ng paghingi mo ng saklolo, sinusurrender mo na sa Kanya. Kung ano man challenge tong mga dinadanas mo, kasi nakikita ko may struggle to eh. May struggle na nangyayari sa emosyon mo. So, nandoon yung humingi ka ng saklolo. Pwedeng, sa Panginoon, pwedeng humingi ka ng tulong para mag-advise sa'yo. Sa kaibigan mo, o sa mga malalapit sa'yo sa buhay. Parang kailangan mo ng kausap. Yun ang nakikita ko. And then, ang iyong challenge, Queen of Cups. Yeah. Diba yung mga taong nag-i-struggle? Natural, hindi mo maalagaan yung sarili mo kasi punong-puno ka nga ng ng pagdurusa, para kang nagluluksa. Wala mang namatay or what, pero feeling mo yun yung energy mo ngayon. Na sobrang lungkot. Hindi ka makatulog, kaya kailangan mo ng kausap. So dahil ganyan ang energy mo, ultimo sarili mo hindi mo kayang alagaan. Nakatingin ka sa problemang o nakatuon ka sa problemang dinadanas mo ngayon. Ang focus, 7 of Cups. Ibangon mo yung sarili mo, Capricorn. Ikaw lang ang makakagawa niyan. May mga bagay na nararanasan natin sa buhay dahil mga challenge nga eh. May mga ups and downs, pero may choice ka para lampasan kung ano man yan. Hanggat kaya mong tibayan ang loob mo, titibayan mo. And then, ang iyong future energy, the Lovers. Ito ay regarding sa isang commitment na ngayon is nagbibigay ng sama at bigat sa iyong dibdib. Hindi ko alam kung ano mangyayari in the future, pero isang commitment na hindi ko alam kung ito na nagpapa-stress sa'yo or may ibang commitment na paparating sa'yo, but it doesn't mean na love agad ang involved dito. Pwedeng commitment sa trabaho. Pwedeng commitment sa mga kaibigan. Mag-share ka lang ng inyong mga thoughts. Or magiging matalik kayo magkaibigan dahil sa parehas kayo ng dinadanas sa buhay. And then, dahil sa naging magkaibigan kayo, ando din yung samahan. So, matatawag mo na rin siyang commitment. Diba? So, hindi laging seryoso
na relasyon. Pwede rin sa trabaho. Yun nga, sinasabi ko, pwedeng sa ibang bagay. And then, ang iyong outcome, the Hermit. Kailangan mo raw mapag-isa, pero hindi mo kailangang maging malungkot forever. Ang sinasabi rito is, yes, magkaroon ka ng realization, tingnan mo yung mga bagay na positibo, pero bawasan mo kung ano yung mga lungkot at bigat ng dibdib na nararanasan mo kasi hindi makakatulong yun para maka-move on ka. Okay, now let's clarify Capricorn. Five of Pentacles. The Chariot, Knight of Cups, and the Five of Cups. Five of Cups is, sa kasasabi ko lang, yung energy mo is down na down, which is ito, nagpapakita na nga. Dahil para sa'yo, nagdesisyon ka na mahalin kung sino man tong taong ito. Nag-offer ka ng tulong kahit hindi na love, isang tao na tinulungan mo. So, depende yan kung paano mo i-apply sa sitwasyon mo. Pwedeng nag-offer ka ng love, nag-offer ka ng tulong. Dahil para sa'yo, ang makatulong or magmahal, yun ang tama. Pero this time, dahil nga mabigat ang iyong dinaramdam, ando dun yung pagsisisi. Dahil hindi pala ganun ang buhay. Gusto mo ng masaya, gusto mong tumulong, pero baligtad yung isinukli sa'yo. And the Chariot, sinasabi rito na, hindi pa huli para magdesisyon at pagdesisyonan mo kung saan ka tutungo, kung anong pupuntahan mo. Mas masayang relasyon, mas masayang relasyon o trabaho na meron ka. Hindi mo kailangang i-stack ang sarili mo sa mga dapat nang mawala. Kasi dito yung para sa'yo, kung sino man to na tinutulungan mo o minahal mo, isa siya sa obstacle, kaya hindi ka magkaroon ng improvement or development. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa mga bagay na meron ka. Na ngayon mo lang nalalaman o nare-realize na, ay oo, pabigat ka nga lang pala talaga sa buhay ko. So, kailangan mo nang tanggalin yan. Na-realize mo na ang dami na palang sinayang at talagang nagpabigat lang sa buhay mo. So, this time, tatanggalin mo na parang tinik sa dibdib mo. Then Queen of Cups, King of Cups, the Star, and the Temperance. Kung napabayaan mo na yung sarili mo dahil sa kakaisip sa bigat ng dibdib mo rito, ito na yung time na kailangan mong maging matatag. I-solve mo kung ano yung challenges sa buhay mo ng kalmado. Kung sa Panginoon humihingi ka ng liwanag, at advice na makalampas ka kung ano man tong trahedya na sa tingin mo isang dagok sa buhay mo, mag-uumpisa yan sa sarili mo. Doon mo malalaman kung ano ang sinayang mo at kung ano ang dapat mong desisyon para matanggal tong obstacle sa buhay mo. Kung kailangan ng tulong not only sa mga bagay na material pero tulong as advice, gawin mo. Kasi doon ka maghihil. Doon ka mas lalong magkakaroon ng clarity, maliliwanagan ng isip mo. Kasabay yan ng pagdadasal mo sa Panginoon. And then, ang Seven of Cups, focus.
Seven of Cups. Kinlarify ng Seven of Cups, Five of Pentacles, and the Three of Swords. Wow. Kung sino man to sa buhay mo, kanina sinabi ko, di ba, tumulong ka lang dahil yun sa tingin mo ang tamang desisyon. Kasi, mahalaga siya eh. Di ba? Mahal mo. Pero, hindi pala yun yung ibabalik sa'yo, which is, sama ng loob, pagdurusa. Yung iba rito, literal na, malaking pera, ang itinulong mo sa taong to. Pwedeng humingi ka nga rin ng tulong eh, para lang masuportahan o matulungan tong sinasabi ko o isang energy na kadil mo rito. O which is maybe person mo. Para lang mai-support sa kanya. Na ngayon, hindi pala magandang intention, ikaw ngayon ito nagdudusa. So yung inaakala mo na tinulungan mo, bibigyan ka rin ng same na treatment, is hindi pala totoo. Parang illusion lang pala sa'yo yun. Yun lang pala yung akala mo. Well, mali ka talaga ng akala. Dahil, tinakasan ka lang. Hindi ka sinuportahan. Gaya ng suportang binigay mo sa kanya. Na nagkukos ngayon sa'yo ng heart pain. And then, ang iyong future energy, Queen of Wands, the Lovers, which is the Lovers in the future, and the Ace of Wands. So now, di ba sabi ko, mag-focus ka sa sarili mo dahil hindi mo maibigay dahil sa stress na nangyayari sa'yo ngayon. In the future, itong commitment na sinasabi ko is commitment mo sa sarili mo. Magkakaroon ka ng, let's say, i-improve mo pa. Hindi lang sa pag-communicate sa ibang tao, the way you, deal with them, makisama, the way you take care of yourself also. Yung iba sa inyo, mag-i-improve talaga as in physically, may i-enhance. Kasi sa tingin mo, kung magmumukmo ka na lang sa tabi, sa isang sulok at iisipin mo to, at itinulong mo is nasayang lang, mas magandang ibigay mo na lang talaga sa sarili mo yan. Para sa'yo, once na naalagaan mo ang sarili mo, pwede ka uling magbuo ng isang relasyon na sa tingin mo is yun yung mas maganda at magiging inspirasyon mo. Kasi, marami kang nasayang dito eh. Binigay mo lang naman kung ano yung nararapat. Pero hindi sinuklian. Ni respeto parang wala. So, yan yung ibabalik mo sa sarili mo. Hindi lang ma-improve, kundi yung respeto mo sa sarili mo. Na bakit may taong ganyan ang pag-uugali. Pwede ring literal na magkakaroon ka once na na-improve mo yung sarili mo. Ready ka nang buksan uli yung puso mo sa isang relasyon o situation. Why not, di ba? Kung sa tingin mo doon ka sasaya eh. Para man lang mabawi kung ano man yung pinagdusahan mo rito. Kasi the Lovers is commitment. Committed ka sa sarili mo, o magkakaroon ka ng commitment sa iba. Kaibigan man yan, o seryosong relasyon. And then the Hermit, ang iyong outcome, Five of Wands, Two of Cups, and the Moon. Masakit, pero pipilitin mo. May mga times na, yes, in the future, mag-move forward ka para maalagaan sarili mo. Pero, pagdating na mag-isa ka, nag-i-struggle ka, ando doon yung conflict at bigat na nararamdaman mo. Pero ganun talaga eh. May mga tao na hindi pala totoo yung sinasabing equal give and take para sa kanila. May taong take lang ng take, ikaw give ng give. So wala silang konsensya kung ano man yung mga naitulong mo sa kanila. Dahil ikaw mabuti yung hangarin mo. Taos-puso kang nagmamahal, taos-puso kang tumutulong. Pero anong ginawa?
hindi man lang sinuklian ng kabutihan, kahit respeto man lang. O makonsensya sa mga ginawa niya sa'yo. Kasi may panloloko rito eh. At ang nakikita ko sa barahan nito is pera. Pera ang pinagsimulan. Pero syempre kasama na yung pagmamahal na ibinigay mo. Dahil nag-trust ka eh. Pinagkatiwalaan mo. Pero hindi pala dapat pagkatiwalaan. So Capricorn, what you're searching for may not be what you truly want. See? Lumantad na kaagad yung last message from universe, diba? Yung inaakala mong pagkakatiwalaan mo, eh hindi pala katiwa-tiwala. So ngayon, minumulat mo na yung mata mo. At lahat ng dapat palang itinulong mo sa kanya is ibinuhos mo na lang sa sarili mo or sa mga totoong tao sa buhay mo. Kaya may pagsisisi talagang nararanasan ka at this moment. So, Capricorn, sana nakatulong tong advice ko. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!